Maligayang pagdating sa ating pagtalakay tungkol sa mga aso at ang kanilang malalim na espiritual na kahulugan sa Biblia. Ang mga aso ay bahagi na ng buhay ng tao sa loob ng libu-libong taon at madalas tawaging pinakamatalik na kaibigan ng tao dahil sa kanilang katapatan, pakikisama at likas na pagprotekta. Ngunit naisip mo na ba kung may mas malalim pang espiritual na aspeto sa ating relasyon sa mga aso? Sa video na ito, susuriin natin ang mga pagbanggit sa Biblia tungkol sa mga aso at tuklasin kung ano ang maaaring sinisimbolo ng mga tapat na nilalang na ito sa espiritual na pananaw. Tatalakayin natin ang mga tanong gaya ng ano nga ba ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa mga aso? Sila ba ay simpleng mga tauhan sa likuran ng kwento o may mas malalim silang kahulugan? Ano ang maaaring papel ng mga aso ayon sa Biblia at anong mga aral ang maaari nating makuha mula rito? Kahanga-hanga, bagaman madalas na positibo ang pagtingin sa mga aso sa makabagong relihiyosong diskusyon, karaniwan ng binibigyang diin ang kanilang katapatan at pagiging tagapagtanggol, hindi laging ganoon ang kanilang paglalarawan noong panahon ng Biblia. Sa katunayan, maraming pagbanggit sa mga aso sa Biblia ang may negatibong kahulugan. Ngunit may mas malalim pa kayang dahilan sa mga kwentong ito? Titingnan natin kung paano inilalarawan ng mga aso sa lumang tipan at bagong tipan, kung saan kung minsan ay ikinakatawan nila ang karumihan o kahangalan. Ngunit sa ibang pagkakataon ay sumisimbolo rin sila ng katapatan, pagbabantay, at maging ng kabutihan. Ang pangunahing tanong natin ay, maaari bang may higit pang espiritual na kahalagahan ang mga aso kaysa sa karaniwang iniisip? Bago tayo sumisid ng mas malalim, tuklasin muna natin ang papel at pananaw tungkol sa mga aso batay sa kulturang umiiral noong panahon ng Biblia. Ang pag-unawa sa kontekstong ito ay mahalaga upang maunawaan kung bakit ginamit ang mga aso bilang simbolo at kung ano ang kahulugan ng kanilang paglitaw sa mga kasulatan. Kung ihahambing sa ngayon kung saan ang mga aso ay itinuturing na mahalagang alagang hayop na nagbibigay ng emosyonal na suporta, proteksyon at walang kondisyong pagmamahal, iba ang pagtingin sa kanila noong panahon ng Biblia. Sa partikular, sa sinaunang Israel, ang pangunahing tagpuan ng lumang tipan, hindi sila itinuturing na minamahal na alaga sa tahanan. Sa halip, malaya silang gumagala sa mga lansangan bilang mga tagapaglinis ng basura, kumakain ng tira-tirang pagkain, bangkay at iba pang tira-tirang bagay. Dahil sa ganitong pamumuhay, naugnay sila sa karumihan, kaguluhan at kawalang pakabanal. Makikita ito sa iba't ibang talata sa lumang tipan kung saan ang mga aso ay inilalarawan hindi bilang matapat na tagapagtanggol kundi bilang mga nakakainis o di kanais-nais na nilalang. Gayunpaman, hindi lahat ng sinaunang kultura ay may parehong pananaw sa mga aso. Sa ilang sinaunang lipunan, mataas ang pagpapahalaga sa kanila. Halimbawa, sa sinaunang Ehipto, iginagalang ang mga aso bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol. Ang mga Diyos tulad ni Anubis, ang Diyos ng kabilang buhay, ay inilalarawan na may anyong aso, sumisimbolo sa kanilang protektibong papel sa paggabay ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. Bukod dito, pinapahalagahan din ng mga Ehipsyo ang mga aso sa pagbabantay ng kanilang mga tahanan, pagbabantay ng mga hayop, at bilang matapat na kasamahan, isang pananaw na nananatili hanggang ngayon. Ang naiibang pananaw ng sinaunang Israel tungkol sa mga aso ay maiuugnay sa kanilang mga paniniwala at relihiyosong kaugalian noong panahong iyon. Mahalaga ang kalinisan at ritual na kadalisayan sa kanilang relihiyon at dahil madalas makita ang mga aso na kumakain ng mga tira-tirang pagkain at patay na hayop,
itinuring silang marumi. Ang paniniwalang ito ay nakaapekto sa kanilang paglalarawan sa Biblia. Sa maraming bahagi ng Lumang Tipan, ang mga aso ay inilalarawan sa negatibong paraan, sumisimbolo sa karumihan o sa mga di kanais-nais na katangian. Halimbawa, sa Deuteronomio 23:18, binabanggit na hindi dapat dalhin sa bahay ng Panginoon ang kita na parang kita ng isang aso na nagpapahiwatig na anumang may kaugnayan sa mga aso ay hindi nararapat sa mga banal na lugar. Sa ganitong konteksto, ang mga aso ay sumasalamin sa ideya ng karumihan, isang konseptong malalim na nakatanim sa kaisipan ng mga Israelita. Ang pagkakaalam sa ganitong kasaysayan ay mahalaga upang maunawaan kung bakit madalas na negatibo ang paglalarawan sa mga aso sa Biblia. Gayunpaman, habang mas lumalalim tayo sa teksto, nagiging malinaw na ang paglalarawan sa mga aso sa Biblia ay hindi palaging negatibo. Bagaman madalas silang ginagamit bilang simbolo ng karumihan o kawalan ng halaga, may mga talata rin na inilalarawan sila sa mas positibong pananaw na nagpapahiwatig ng kanilang katapatan, habag at maging espiritual na pagbabantay. Susunod, susuriin natin ang isa sa mga mas kilalang negatibong kahulugan ng aso sa Biblia, ang kanilang kaugnayan sa kahangalan at kasalanan, ngunit titingnan din natin ang kanilang mas mabubuting katangian. Sa ilang bahagi ng Biblia, ang mga aso ay hindi lamang sumisimbolo ng karumihan at kaguluhan, kundi pati na rin ng kahangalan. Isang malinaw na halimbawa nito ay matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, kung paanong ang aso ay bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang ay umuulit sa kanyang kamangmangan. Kawikaan 26:11. Ginagamit dito ang di kaaya-ayang larawan ng isang asong kumakain ng sarili nitong suka upang ipakita ang paulit-ulit at walang saysay na paggawa ng maling desisyon, isang pangkaraniwang kahinaan ng tao. Ang metapora ay epektibong nagpapakita ng katigasan ng ulo ng mga taong hindi natututo mula sa kanilang pagkakamali. Sa kabila ng masamang kahihinatnan, ang paglalarawang ito ay nakaugat sa pananaw noong panahon ng Biblia kung saan ang mga aso ay itinuturing na mga nilalang na nasa laylayan ng lipunan, kumakain ng tira-tira at bumabalik sa mga bagay na itinapon, na naglalarawan sa ideya na ang mga mangmang ay patuloy na inuulit ang kanilang pagkakamali. Isang aral na may bisa pa rin hanggang ngayon. Ang temang ito ng karumihan na inuugnay sa mga aso ay inuulit sa Lumang Tipan. Halimbawa, sa Deuteronomio 23:18, binabanggit ang bayad ng aso na nagpapahiwatig na anumang may kaugnayan sa kanila ay itinuturing na marumi at hindi karapat-dapat para sa mga banal na handog. Ang ganitong uri ng metaporikal na wika ay hindi literal na tumutukoy sa kita ng isang aso, kundi ito ay nagpapakita ng paniniwala noon na ang mga aso ay hindi malinis at hindi dapat dalhin sa sagradong mga lugar. Ang konsepto ng karumihan ay isang mahalagang aspeto ng relihiyosong pamumuhay sa sinaunang Israel, kung saan may mga hayop na itinuturing na marumi batay sa kanilang gawi o katangian. Ang mga aso na kadalasang gumagala sa lansangan, kumakain ng basura at naninirahan sa hindi malinis na kapaligiran ay naging sagisag ng pisikal at espiritual na karumihan. Ang pag-unawa sa negatibong ugnayang ito ay mahalaga upang maunawaan kung bakit madalas gamitin ang mga aso bilang metapora sa Biblia. Sa mga kasulatan, ang mga aso ay madalas na kumakatawan sa mga bagay na dapat iwasan, karumihan, kahangalan o kasalanan. Ang kanilang madalas na inuugnay na mababang kalagayan at hindi kagalang-galang na asal ay ginamit bilang metapora para sa mga kilos ng tao na itinuturing na hindi matalino o hindi dalisay. Isang mahalagang halimbawa ng negatibong paglalarawang ito
ay matatagpuan sa awit 22:16, kung saan sinasabi ng salmista na siya ay pinalibutan ng mga aso. Isang pagtukoy hindi sa literal na mga hayop, kundi sa isang mapanganib na pangkat ng mga kalaban. Dito, ang mga aso ay sumisimbolo sa panganib, karumihan at ang kabaligtaran ng kabanalan. Ang ganitong paggamit ng simbolismo ay makikita rin sa Bagong Tipan. Sa Filipos 3:2, ginamit ni Pablo ang salitang mga aso upang ilarawan ang mga taong nagliligaw sa komunidad na binibigyang diin ang kanilang karumihan at moral na katiwalian. Bagaman madalas inuugnay ang mga aso sa negatibong mga katangian, hindi naman palaging masama ang kanilang paglalarawan sa Biblia, habang sila ay kadalasang simbolo ng karumihan o kahangalan. May ilang pagkakataon din kung saan inilalarawan sila sa mas positibong pananaw, tulad ng pagiging tapat o mahabagin. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang isang natatanging halimbawa sa Biblia kung saan ang mga aso ay hindi inilalarawan bilang simbolo ng karumihan, kundi bilang mga nilalang na nagpapakita ng di inaasahang habag. Ang pagbabagong ito ay makikita sa Bagong Tipan sa isang talinghaga ni Jesus na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, kung saan tampok ang isang dukhang lalaking nagngangalang Lazaro. Labis siyang nagdurusa, natatakpan ng sugat at nakahandusay sa harap ng bahay ng isang mayaman. Kapansin-pansin na binanggit sa kwento na lumapit ang mga aso at dinilaan ang kanyang mga sugat. Lucas 16:21. Sa unang tingin, maaaring mukhang nagpapalala lamang ang detalyeng ito sa kalagayan ni Lazaro, na tila ipinapakita siyang lubos na pinabayaan na tanging mga asong gala ang pumapansin sa kanya. Gayunpaman, kung susuriin ng mas malalim, makikita ang isang mas mahabaging aspeto sa kilos ng mga aso. Sa kaibahan sa mayamang lalaki, naganap na hindi pinansin ang pagdurusa ni Lazaro. Ang mga aso lamang ang nagbigay sa kanya ng kahit kaunting ginhawa. Ang pagdila sa kanyang mga sugat na noong sinaunang panahon ay pinaniniwala ang may nakagagamot na katangian dahil sa medisinal na bisa ng laway, ay sumisimbolo ng isang banayad at mapagkalingang kilos. Ang makapangyarihang larawang ito ng mga asong nagpapakita ng malasakit kay Lazaro, habang ang mga tao ay nananatiling walang pakialam, ay isang malalim na aral. Sa kwentong ito, hindi inilalarawan ang mga aso bilang simpleng tagalinis ng basura o sagisag ng karumihan, kundi bilang mga simbolo ng habag at pagmamalasakit. Sila lamang ang kumilala sa paghihirap ni Lazaro at nagbigay sa kanya ng kaunting kaginhawaan na naglalagay sa mga hayop na madalas laitin bilang mga tagapagdala ng kabaitan at pakikiramay. Ang ganitong pagbabago sa pananaw ay humahamon sa tipikal na paglalarawan ng mga aso sa Biblia at ipinapakita ang kanilang kakayahang magpakita ng malasakit, isang di inaasahang kabutihan mula sa isang hindi karaniwang pinagmumulan. Ang makabagbag damdaming tagpong ito ay isang makapangyarihang paalala upang pagnilayan kung paano natin tinitingnan ang iba, lalo na ang mga itinuturing na marumi o hindi karapat-dapat ayon sa pamantayan ng lipunan. Sa kwentong ito, ang mga aso na madalas hinahamak bilang hindi dalisay ay lumilitaw bilang mga tagapagdala ng habag at pangangalaga. Maaaring ipinapahiwatig ni Jesus sa talinghagang ito na dapat nating hamunin ang ating nakasanayang pananaw tungkol sa kadalisayan at kabutihan sa isang lipunang madalas na nagpapabaya sa may hirap at may sakit. Dito, ang mga aso na karaniwang itinuturing na marumi ang siyang nagbibigay ng aliw na nagtutulak sa atin na muling suriin ang ating pananaw sa habag at kung sino ang may kakayahang ipakita ito. Bukod pa rito, hinihikayat tayo ng kwento na pag-isipan ang ating sariling pag-uugali sa mga nangangailangan.
Tulad ng mayamang lalaking hindi pinansin si Lazaro, maaaring hindi rin natin napapansin ang mga taong nagdurusa sa ating paligid. Ipinapakita nito na kadalasan ang tulong ay nagmumula sa mga hindi natin inaasahang lugar. Ang mga aso na hindi inaakalang makakatulong ang siyang kumilala sa pagdurusa ni Lazaro at nagbigay sa kanya ng kahit kaunting ginhawa. Ito ay isang matinding kaibahan sa ibang bahagi ng Biblia kung saan inuugnay ang mga aso sa negatibong katangian. Sa tagpong ito, hindi sila sumisimbolo ng karumihan o kahangalan, kundi lumilitaw bilang mga nilalang ng empatiya na gumagawa ng mabubuting gawain na tinanggihan ng iba. Habang nagpapatuloy tayo sa susunod na bahagi, susuriin natin ang isa pang mahalagang papel ng mga aso sa Biblia. Ang pagiging mapagmatyag na tagapagtanggol at tagapagbantay. Bagaman madalas silang inilalagay sa laylayan ng lipunan, mahalaga rin ang kanilang papel noong sinaunang panahon tulad ng pagbabantay sa mga alagang hayop at tahanan. Bagaman hindi masyadong detalyado sa Biblia ang mga tungkuling ito, may ilang mga talinghaga at simbolismo na nagpapahiwatig ng kanilang kakayahang magbantay at magprotekta. Ang kanilang likas na ugali sa pagbabantay at pagtatanggol, kahit hindi laging tuwirang binabanggit, ay makikita sa kanilang paglalarawan sa Biblia na nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa kanilang espiritual na kahulugan at iba't ibang papel na kanilang ginampanan. Tingnan natin ang isang mahalagang metapora sa aklat ni Isaias. Sa Isaias 56, 10, inilalarawan ng propeta ang mga pinuno ng Israel bilang mga asong pipi na hindi tumatahol, na ginamit bilang isang pagsaway sa kanilang kabiguang gampanan ang kanilang tungkulin. Bagaman sa unang tingin ay tila isang matinding paghahalintulad ito, ipinapakita nito ang isang karaniwang positibong katangian ng mga aso, ang kanilang pagiging tagapagbantay at tagapag-ingat. Sa pamamagitan ng paghahambing sa mga pinuno sa mga asong hindi tumatahol, ipinapahayag ni Isaias ang kanilang pagkukulang sa tungkulin bilang mga tagapagtanggol. Ang isang asong hindi tumatahol sa harap ng panganib ay hindi natutupad ang layunin nito bilang bantay. Sa parehong paraan, ang mga espiritual na pinuno na hindi binababalaan ang kanilang mga tagasunod sa nalalapit na panganib ay nagpapabaya sa kanilang responsibilidad. Ang kritikang ito ay may di-tahasang pagpupuri sa mga likas na katangian ng mga aso, ang kanilang pagiging mapagmatyag at kahandaang magprotekta. Ang metapora ng isang asong tumatahol bilang isang tagapagbantay ay may mahalagang papel. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa espiritual na simbolismo ng mga aso sa Biblia? Ipinapahiwatig nito na ang mga aso ay itinuturing na sagisag ng pagbabantay at pangangalaga. Ang katangiang ito ay mahalaga hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa espiritual. Sa buong Biblia, hinihimok ang mga mananampalataya na maging mapagbantay sa kanilang pananampalataya upang magkaroon ng kamalayan sa mga panganib sa espiritu, tukso o impluensyang maaaring ilihis sila mula sa landas ng Diyos. Tulad ng mga asong nagbabantay sa kanilang teritoryo o mga kawan, tungkulin din ng mga mananampalataya na bantayan ang kanilang espiritual na buhay laban sa iba't ibang distraksyon, tukso at masasamang impluensya na maaaring humadlang sa kanilang paglalakbay patungo sa kabanalan. Ang pagiging mapagmatyag ay isang mahalagang konsepto sa buong Biblia at ang paghahalintulad sa isang asong laging handang magbabala sa panganib ay isang magandang paglalarawan ng uri ng espiritual na pagbabantay na hinihikayat sa buhay ng pananampalataya. Ang temang ito ng pagbabantay ay inuulit sa Bagong Tipan, partikular ng pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging alerto sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Sa Mateo 24,
42, sinabi niya, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Bagaman, hindi direktang binabanggit ang mga aso dito. Ang ideya ng pagiging handa at mapagbantay ay sumasalamin sa kanilang likas na tungkulin bilang mga tagapagbantay. Ang metaporang ito ay nagtataas sa tila simpleng papel ng isang aso tungo sa isang malalim na espiritual na kahulugan. Ang mga aso, sa kanilang patuloy na pagbabantay, ay sumisimbolo sa pangangailangang maging gising hindi lamang sa ating pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin sa ating espiritual na paglalakbay. Ipinapakita nila na ang proteksyon at kamalayan ay mahalaga hindi lamang sa pagbabantay sa ating mga pisikal na ari-arian, kundi pati na rin sa ating espiritual na kalusugan. Ang metaporang ito ay umaabot din sa ating relasyon sa iba. Kung paanong binabantayan ng mga aso ang kanilang mga pangkat, hinihikayat din tayo na pangalagaan ang kapakanan ng ating pamilya, mga kaibigan, at pamayanan. Ang ating spiritual na tungkulin ay kinabibilangan ng pagiging maingat at mapagmatyag, tumutulong sa iba na maprotektahan mula sa posibleng pisikal, emosyonal o espiritual na panganib. Ang paglalarawan sa mga aso bilang mga tagapagbantay at tagapagtanggol ay nagbibigay ng bagong pananaw sa kanilang papel sa Biblia na lumalampas sa mga konsepto ng karumihan o kahangalan upang bigyang diin ang pagbabantay, pagiging alerto at pangangalaga sa mahahalagang bagay. Ang mga aso na likas na inuudyukan upang magbantay at magprotekta ay nagpapakita ng mga espiritual na birtud na dapat linangin ng mga mananampalataya. Bukod dito, isa pang katangian ng aso na may kaugnayan sa mga temang biblikal ay ang katapatan, isang aspeto na ating tatalakayin sa susunod na bahagi. Bagaman hindi hayagang pinupuri sa Biblia ang mga aso dahil sa kanilang katapatan, ang hindi matatawarang pagiging tapat ng mga hayop na ito na ginamit sa kasaysayan bilang mga tagapagtanggol at kasama ay malinaw. Ang mga aso ay likas na nagpapakita ng matibay at matatag na katapatan, bumubuo ng malalalim at panghabambuhay na ugnayan sa kanilang mga tagapag-alaga at nananatiling tapat sa kabila ng anumang pagsubok. Bagaman hindi karaniwang inilalarawan sa Biblia ang mga aso bilang matapat na kasama gaya ng sa makabagong panahon, ang kanilang tungkulin bilang masigasig na tagapagtanggol ay nagpapahiwatig ng mas malalim na espiritual na kahulugan ng katapatan. Ang katapatan ay isang pundasyon sa Biblia, lalo na sa ugnayan ng tao at ng Diyos. Paulit-ulit na hinihimok ng kasulatan ang mga mananampalataya na manatiling tapat sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos, at magtiwala sa kanyang mga pangako kahit sa gitna ng pagsubok o tukso. Binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng katapatan, hindi lamang sa relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa pakikitungo sa kapwa. Ang matibay na katapatan ng mga aso sa kanilang likas na papel ay maaaring magsilbing talinghaga ng uri ng di natitinag na katapatan na hinahangad ng Diyos mula sa kanyang bayan. Ang mga aso na kilala sa kanilang matibay na debosyon ay patuloy na naglilingkod at nagpoprotekta sa kanilang mga amo kahit sa mahihirap na kalagayan. Buo ang kanilang paninindigan sa kanilang tungkulin na sumasalamin sa prinsipyong biblikal ng walang hanggang katapatan sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at tukso sa buhay. Isang makapangyarihang halimbawa ng katapatan sa Biblia ay makikita sa kwento ni Ruth. Matapos mamatay ang kanyang asawa, ipinahayag ni Ruth, isang Moabita, ang kanyang lubos na katapatan sa kanyang biyenan na si Naomi sa pamamagitan ng malalim na pananalita. Saan ka man pumaroon, ako'y pupunta, at kung saan ka titira, ako'y mananatili. Ang iyong bayan ay aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ruth 1:16.
Ang pagpapahayag na ito ng tapat, matatag at hindi matinag na katapatan ay siyang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Bagamat ang katapatan ni Ruth ay madalas ipinagdiriwang bilang isang huwaran ng katapatan ng tao, ang ganitong katangian ay makikita rin sa mundo ng hayop, lalo na sa ugnayan ng aso at ng kanilang mga amo sa sinaunang Israel. Karaniwang ginagamit ang mga aso upang bantayan ang mga kawan at ari-arian, isang tungkuling nangangailangan ng katapatan at pagiging maaasahan. Umaasa ang mga pastol at magsasaka sa kanilang mga aso upang mapangalagaan ang kanilang kabuhayan, kapalit ng pagkain, tirahan at pag-aaruga. Ngunit higit pa sa isang ugnayang batay sa kapalit na gantimpala, ang katapatan ng mga aso ay likas. Bagamat hindi ito hayagang ipinaliwanag sa Biblia, tiyak na kinilala ito ng mga tao noong panahong iyon at nakaimpluwensya sa kanilang pananaw kung ano ang tunay na pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Ang relasyon sa pagitan ng aso at ng kanyang amo ay isang magandang paglalarawan ng ugnayang ninanais ng Diyos sa kanyang mga tagasunod. Kung paanong ipinapakita ng mga aso ang kanilang buong katapatan sa kanilang tagapag-alaga, ganoon din tayo tinatawag ng Diyos upang manatiling matapat sa Kanya, nagtitiwala sa Kanyang paggabay sa lahat ng sitwasyon. Mahirap panindigan ang ganitong antas ng katapatan, ngunit ito ay mahalaga sa isang buhay ng pananampalataya. Ang Kawikaan 3:5-6 ay nagpapahayag ng prinsipyong ito. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ang pagtitiwala at katapatan ay magkaugnay. Kung paanong umaasa ang isang aso sa kanyang amo para sa pagkain at proteksyon, gayon din tayo hinihimok na magtiwala sa dakilang plano ng Diyos para sa ating buhay, kahit hindi natin ganap na nauunawaan ang ating landas. Ang katapatan ay higit pa sa simpleng pagsunod. Ito ay may kasamang pagtitiwala, dedikasyon at matibay na pananampalataya. Ang pagiging maaasahan ng mga aso ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagiging palagian. Patuloy nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol at kasama ng walang pag-aalinlangan. Ang pagiging palagian sa ating pananampalataya at debosyon sa Diyos, gayon din ang integridad sa ating mga relasyon, ay mahahalagang bahagi ng isang buhay na may mataas na moral na pamantayan. Ang katapatan, maging sa anyo ng isang asong nagbabantay sa kanyang kawan o isang mananampalatayang matibay sa kanyang pananampalataya, ay lumalampas sa panahon at kultura, nagpapaalala sa atin na ang dedikasyon at paninindigan ay pundasyon ng isang makahulugang espiritual na buhay. Sa susunod nating talakayan, susuriin natin ang isa pang simbolikong representasyon ng mga aso sa Biblia, sa pagkakataong ito bilang mga sagisag ng panganib at pagsubok, ngunit may malalim na espiritual na kahulugan. Sa iba't ibang tekstong biblikal, ang mga aso ay hindi lamang pisikal na nilalang, kundi nagsisilbing simbolo ng mas malawak na espiritual o moral na konsepto. Isang kapansin-pansing halimbawa ay makikita sa awit 22 kung saan inihahayag ng salmista ang kanyang matinding paghihirap. Pinaligiran ako ng mga aso, pinaligiran ako ng pangkat ng masasama, kanilang tinarakan ang aking mga kamay at paa. Awit 22:16. Dito, inilalarawan ng salmista ang mga aso bilang mga kalaban o masasamang puwersang lumalapit upang guluhin ang kanyang kapanatagan at kaligtasan.
Bagamat maaaring mukhang negatibong paglalarawan ito sa mga aso bilang sagisag ng panganib, madalas itong ituring bilang isang propetikong pahayag na nagpapahiwatig ng paghihirap ni Hesukristo, lalo na sa malinaw na paglalarawan ng tinusok na mga kamay at paa. Sa ganitong pananaw, ang mga aso ay hindi aktual na hayop kundi mga metapora para sa kasamaan at oposisyon na lumulusob sa mga matuwid. Noong sinaunang panahon, madalas gumagala sa mga lansangan ang mga aso bilang mga gutom na hayop na namumulot ng pagkain. Madalas ay mabangis at hindi inaasahang umatake, lalo na kapag nasa grupo. Kaya't ang kanilang paglalarawan bilang sagisag ng banta sa mga tekstong tulad ng Awit 22 ay akma. Dito, nararamdaman ng salmista na siya'y napalilibutan ng mga kaaway, parang isang taong inaatake ng mababangis na aso. Sa malalim na kahulugan, ang mga asong ito ay sumasagisag sa kaguluhan, panganib at kasamaan na handang wasakin siya. Ang paggamit ng ganitong metapora ay nagpapalalim sa ating pag-unawa sa mga espiritual na pagsubok na kinakaharap ng mga mananampalataya. Kung paanong ang salmista ay nakadama ng matinding pananakot mula sa kanyang mga kaaway, ganun din sa kasalukuyang panahon, madalas nating harapin ang iba't ibang anyo ng pagsubok mula sa tukso at kasalanan hanggang sa espiritual na paghihirap at pag-uusig na maaaring humadlang sa ating pananampalataya. Ang metaporang ito ng mga aso ay sumisimbolo sa maraming hamong humahamon sa ating espiritual na katatagan at debosyon. Ang paglalarawan ng pagiging napapalibutan ng mga mababangis na aso ay isang makapangyarihang imahe ng patuloy na espiritual na pakikibaka na nararanasan ng mga mananampalataya. Nakapagtataka ang metaporang ito dahil ipinapakita nito ang dalawang magkasalungat na representasyon ng mga aso sa Biblia. Sa isang banda, ang mga aso ay sagisag ng katapatan, proteksyon at pagbabantay. Ngunit sa kabilang banda, sila rin ay nagiging simbolo ng panganib, kaguluhan at pagsubok. Ang pagkakaibang ito ay sumasalamin sa masalimuot na espiritual na buhay kung saan may mga puwersang nag-aakay at gumagabay sa atin, ngunit mayroon ding mga sumisira at nagliligaw. Ang Awit 22 ay hindi lamang naglalarawan ng mapait na realidad ng pagdurusa sa buhay ng pananampalataya, kundi binibigyang diin din nito ang karaniwang pagsubok na kinakaharap ng maraming mananampalataya. Ang desperadong panalangin ng salmista para sa tulong habang nararamdaman niyang siya'y napapalibutan ng mababangis na aso ay tumutugma sa mga pagsubok na madalas hinaharap ng mga tagasunod ng pananampalataya. Isa itong matinding paalala na ang paglalakbay sa landas ng pananampalataya ay hindi laging madali. At may mga sandali kung kailan tayo ay maaaring madama na pinanghihinaan ng loob dahil sa mga pagsubok. Gayunpaman, ang salmong ito ay nagbibigay rin ng katiyakan na kahit sa gitna ng panganib, naroon ang proteksyon ng Diyos. Ang paggamit ng mga aso bilang sagisag ng banta ay isang paalala na kailangang maging mapagbantay tayo sa ating espiritual na buhay. Kung paanong pinoprotektahan natin ang ating sarili laban sa pisikal na panganib, ganun din natin dapat ingatan ang ating sarili laban sa mga espiritual na banta. Ang imahe ng pagiging napapalibutan ng mababangis na aso ay nagpapahiwatig na ang masasamang puwersa ay laging nariyan, handang ilihis tayo sa tamang landas. Habang ang salmista ay tumatawag sa Diyos para sa kaligtasan, tayo rin ay hinihikayat na humanap ng kanlungan sa Diyos sa mga sandali ng ating kahinaan. Ipinapakita ng kwentong ito na bagamat ang mga aso ay maaaring sumagisag sa panganib at pagsubok, ipinaaalala rin nito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos. Kung paanong inilagak ng salmista ang kanyang pag-asa sa Diyos sa gitna ng mga kaaway,
Tayo rin ay dapat magtiwala sa Kanya na may katiyakang iingatan niya tayo mula sa mga espiritual na panganib na maaaring magpahina sa ating pananampalataya. Sa ating huling talakayan, pagsasama-samahin natin ang mga temang ating tinalakay, pagbabantay, katapatan, proteksyon at panganib, upang mas malalim nating maunawaan ang mahahalagang aral na ipinapahayag ng Biblia sa pamamagitan ng mga aso. Tulad ng makikita sa buong Biblia, ang mga aso ay may dalawang magkaibang representasyon mula sa negatibong pagkakaugnay sa karumihan at panganib hanggang sa positibong pagpapakahulugan bilang simbolo ng katapatan at proteksyon. Ang dualistikong kalikasan na ito ay sumasalamin sa masalimuot na paraan kung paano ginagamit ang mga hayop sa kasulatan upang ipahayag ang malalalim na espiritual na katotohanan. Halimbawa, ang ibang hayop sa Biblia ay may natatanging simbolismo. Ang kordero ay kumakatawan sa kawalang malay at sakripisyo na pinakikita sa pagiging kordero ng Diyos ni Jesus. Ang leon ay sagisag ng lakas at pagiging hari, madalas na iniuugnay sa lipi ni Huda o sa kapangyarihan ng Diyos, at ang ahas bilang sagisag ng panlilinlang at tukso ay may mahalagang papel sa kwento ng pagbagsak ng tao. Bagamat hindi kasing taas ng simbolismo ng kordero o leon, may natatanging papel ang mga aso sa mga tekstong biblikal. Ang kanilang paglalarawan ay may iba't ibang anyo. Maaari silang kumatawan sa panganib ng paglihis sa landas ng Diyos, sa kahangalan ng pag-uulit ng mga makasalanang gawain, o sa espiritual na panganib na nagbabantang humadlang sa pananampalataya ng isang tao. Sa kabilang banda, ang mga aso rin ay sumasagisag sa katapatan, pagbabantay, at kung minsan sa di inaasahang awa gaya ng makikita sa talinghaga ni Lazaro. Ang dobleng simbolismo ng mga aso ay nagtatampok ng isang malalim na aspeto ng espiritual na buhay, ang pagiging masalimuot at puno ng kabalintunaan, katulad ng kung paano maaaring kumatawan ang mga aso sa parehong panganib at proteksyon. Ang landas ng isang mananampalataya ay binubuo ng parehong pagsubok at kapanatagan. May mga sandaling maaari tayong makaramdam ng matinding panganib, tulad ng inilalarawan sa awit 22, at may mga pagkakataon ding mararanasan natin ang katiwasayan at katapatan, kung minsan mula pa sa hindi inaasahang pinagmulan. Ang ganitong magkasalungat na representasyon ng mga aso ay nagpapakita rin na kahit ang mga nilikhang itinuturing na mababa o marumi ay maaaring magturo ng mahahalagang espiritual na aral. Bagamat may halong negatibong pananaw sa mga aso noong panahong biblikal, maaari pa rin silang maging sagisag ng pagbabantay, katapatan at habag. Isang mahalagang aral na maaaring makuha mula sa biblikal na paglalarawan ng mga aso ay na ang espiritual na paglago ay madalas nagmumula sa hindi natin inaasahang mga lugar. Kung paanong ang mga aso na kadalasang itinuring na mababa o marumi ay maaaring magpakita ng kabutihan o pagbabantay, ganun din natin maaaring matuklasan ang lalim ng ating pananampalataya sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Kadalasan, sa gitna ng mga pagsubok o sa mga sandaling pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat, doon natin natatagpuan ang pinakamatibay na ugnayan sa Diyos. Ito ay nagdadala sa isang mahalagang tanong: kung ang mga aso na madalas itinuturing na marumi o mapanganib ay maaaring sumagisag sa pagbabantay, katapatan at habag, anong ibang mga aral ang maaaring hindi natin napapansin sa mga pangkaraniwang bagay at tao sa ating paligid? Tulad ng mga asong binanggit sa Biblia, madalas nating hindi pinapansin o minamaliit ang mga bagay na maaaring magtaglay ng mas malalim na kahulugan.
Posibleng ang sikreto ng espiritual na pagunlad ay matatagpuan sa pagtanggap ng karunungang nagmumula sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa mga bagay na maaaring unang hindi natin pinapansin. Sa susunod na kabanata, pagsasamahin natin ang lahat ng mga ideyang ito at tatalakayin kung anong mga aral ang naihahatid sa atin ng mga aso. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga kwentong biblikal, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na espiritual na pamumuhay. Napag-alaman na natin na ang mga aso sa Biblia ay hindi lamang pangkaraniwang mga hayop. Sila ay malalakas na simbolo na nagdadala ng mahahalagang pananaw tungkol sa pananampalataya, pagbabantay at katapatan. Ngunit anong tiyak na mga aral ang maaari nating makuha mula sa mga representasyong ito at paano ito nauugnay sa ating kasalukuyang espiritual na paglalakbay? Isang mahalagang aral na itinuturo ng mga aso sa kasulatan ay ang kahalagahan ng pagbabantay. Katulad ng kung paano binabantayan ng mga aso ang kanilang mga kawan at tahanan sa pamamagitan ng pagiging laging handa laban sa posibleng panganib, hinihikayat din tayo na maging mapagbantay sa ating espiritual na buhay. Sa unang Pedro 5:8, tayo ay pinaalalahanang manatiling mahinahon at mapagmasid sapagkat ang ating kaaway, ang dyablo, ay gumagala tulad ng isang leong umaatungal, naghahanap ng masisila. Ang utos na ito ng pagbabantay ay sumasalamin sa papel ng mga aso bilang mga tagapagtanggol. Ang kanilang patuloy na kahandaan sa pagharap sa panganib ay isang paalala na sa ating spiritual na paglalakbay, kailangan nating palaging magbantay laban sa tukso at pagsubok na maaaring ilihis tayo sa tamang landas. Ang pagbabantay na ito ay hindi lamang tungkol sa ating sariling kaligtasan, kundi pati na rin sa ating tungkulin na pangalagaan ang iba. Bilang mga tagasunod ng pananampalataya, may pananagutan tayo na alagaan ang ating kapwa, pamilya, kaibigan at komunidad. Katulad ng mga asong ipinagtatanggol ang kanilang mga amo at grupo, tungkulin nating suportahan at ipagtanggol ang mga mahina at nangangailangan ng espiritual o emosyonal na pag-aaruga. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, panalangin o simpleng pagiging sandigan sa panahon ng pagsubok. Ang ikalawang aral ay tungkol sa katapatan at pananampalataya. Kilala ang mga aso sa kanilang di natitinag na katapatan at bagamat hindi ito hayagang pinuri sa Biblia, nagsisilbi itong isang makapangyarihang metapora para sa uri ng katapatan na hinahangad ng Diyos mula sa atin. Sa buong kasulatan, tinatawag tayo ng Diyos na manatiling tapat sa Kanya, matibay na kumapit sa ating pananampalataya at magtiwala sa Kanyang plano anuman ang ating kaharapin. Ang ganitong uri ng katapatan ay makikita sa mga tauhan sa Biblia tulad ni Abraham, na iniwan ang lahat upang sundin ang pangako ng Diyos, at ni Ruth na nanatiling tapat kay Naomi kahit matapos mamatay ang kanyang asawa. Sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan at hamon, ang ganitong uri ng pananampalataya sa Diyos ang nagsisilbing gabay at lakas natin. Ang mga aso, sa kanilang walang kapagurang debosyon sa kanilang mga amo, ay nagpapaalala sa atin ng uri ng katapatan na dapat nating taglayin sa ating relasyon sa Diyos. Ang ikatlong aral na makukuha natin mula sa mga aso sa Biblia ay tungkol sa habag. Ang kwento ni Lazaro at ng mga asong nagbigay ng kaaliwan sa kanya sa pamamagitan ng pagdila sa kanyang mga sugat ay isang makapangyarihang paglalarawan ng di inaasahang habag. Habang si Lazaro ay pinabayaan ng mga tao sa panahon ng kanyang pangangailangan, ang mga aso ang nagbigay sa kanya ng kahit kaunting kaginhawaan. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang habag ay maaring manggaling sa mga hindi natin inaasahan, kahit mula sa mga itinuturing na marumi o hindi mahalaga.
Hinihikayat tayo nito na magpakita ng habag sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga inaapi o tinatanggihan ng lipunan. Sa ating espiritual na paglalakbay, tinatawag tayo na ipakita ang habag sa iba, tulad ng pagpapakita ng mga aso ng malasakit kay Lazaro. Madalas na binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa mga pinakamaliit sa ating lipunan. At ang kwento ng mga asong mahabagin ay isang paalala na kahit ang maliliit na kilos ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Maaari itong sa anyo ng pakikinig sa isang nangangailangan, pagtulong sa isang taong may suliranin o simpleng pagsama sa isang taong nakararanas ng matinding pagsubok. Ang mga kilos na ito ng habag ay sumasalamin sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mga aso rin ay nagsisilbing makapangyarihang simbolo ng pagpapakumbaba. Sa Biblia, madalas silang inilalarawan bilang mga itinakwil, itinuturing na marumi at nabubuhay sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa kabila ng kanilang mababang katayuan, ipinapakita nila ang kahangahangang katangian ng katapatan, proteksyon at kabutihan. Itinuturo nito sa atin na ang pagpapakumbaba ay may mataas na halaga sa mga aral ng Biblia. Mismong si Jesus ay nagpakita ng sukdulang pagpapakumbaba sa kanyang buhay na inuuna ang paglilingkod sa iba kaysa sa paghahangad na paglingkuran. Hinihikayat niya ang kanyang mga tagasunod na yakapin ang parehong ugali ng kababaang loob. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pagpapakumbaba, kinikilala natin na ang tunay nating halaga ay nagmumula sa ating ugnayan sa Diyos, hindi sa ating mga makamundong tagumpay o kayamanan. Tulad ng mga asong binanggit sa Biblia, maaari rin tayong magkaroon ng positibong impluensya sa mundo sa pamamagitan ng maliliit ngunit makabuluhang gawa ng paglilingkod, kabutihan at katapatan, anuman ang ating katayuan sa buhay. Sa kabuuan, ang paglalarawan ng mga aso sa Biblia ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang espiritual na aral, mula sa pagiging mapagbantay at tapat hanggang sa pagpapakita ng habag at pagpapakumbaba. Ang mga aso ay nagsisilbing literal at metaporikal na simbolo ng mga birtud na pundasyon ng isang matibay na pananampalataya. Maging ito man ay sa pamamagitan ng pagbabantay sa ating pananampalataya, pananatiling matatag sa ating debosyon sa Diyos, o pagpapakita ng kabutihan sa iba, nananatiling mahalaga ang mga aral na ito kahit sa makabagong panahon. Sa pagtatapos ng ating talakayan tungkol sa mga aso sa Biblia, nagiging malinaw na ang mga hayop na ito ay may natatanging papel sa kasulatan. Bagamat madalas silang iniuugnay sa negatibo at mababang kalagayan, nagsisilbi rin silang sagisag ng mahahalagang katangiang kinakailangan para sa isang makadiyos na buhay, tulad ng pagbabantay, katapatan at malasakit. Ang kanilang presensya sa kasulatan ay isang paalala na kahit ang mga itinuturing na hindi mahalaga o nasa laylayan ay maaaring magturo ng malalim na espiritual na aral. Ang mga aso sa Biblia ay sumasalamin sa mga komplikasyon ng ating espiritual na landas. Inilalarawan ang parehong taas at baba ng pananampalataya. Kung paanong ang mga aso ay ipinapakita sa parehong positibo at negatibong liwanag, ganun din ang ating paglalakbay sa pananampalataya, isang pagsasama ng tagumpay at pagsubok. May mga pagkakataong pakiramdam natin ay matibay tayo, handang harapin ang anumang espiritual na pagsubok, tulad ng pagiging mapagbantay ng isang aso sa kanyang kawan. Ngunit may mga sandali rin tayong mahina at pakiramdam natin ay naliligiran ng pagsubok, tulad ng dalamhati ng salmista sa awit 22. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan at hamon, hinihikayat tayo na manatiling tapat sa Diyos, panatilihin ang ating pananampalataya at magpakita ng kabutihan kahit sa maliliit na paraan.
Ang mga kwento ng aso sa Biblia ay nagtuturo rin sa atin na huwag husgahan ang lahat ayon sa panlabas na anyo. Halimbawa, ang mga asong binanggit sa kwento ni Lazaro, bagamat mababa ang tingin sa kanila, ay nagbigay ng kaaliwan. Ipinapahiwatig nito na maaaring manggaling sa mga hindi inaasahang pinagmulan ang ating espiritual na kaalaman at paggabay. Madalas, ginagamit ng Diyos ang mga hamak, ang mga nasa gilid ng lipunan at ang mga hindi napapansin upang matupad ang kanyang mga layunin. Isang makapangyarihang aral na ipinapakita sa pamamagitan ng mga aso sa Biblia. Sa huli, ang paglalarawan ng mga aso sa kasulatan ay nag-uudyok sa atin na pagnilayan ang ating sariling espiritual na paglalakbay. Gaano tayo kamapagbantay sa ating pananampalataya tulad ng isang asong nagbabantay sa kanyang kawan? Mananatili ba tayong tapat sa Diyos kahit sa gitna ng matitinding pagsubok? Kaya ba nating magpakita ng malasakit sa iba tulad ng mga asong nagbigay ng kaaliwan kay Lazaro? Ang mga katanungang ito ay dapat magsilbing gabay sa ating pagsusumikap na palalimin ang ating koneksyon sa Diyos. Maraming salamat sa pagsama sa pagtalakay ng biblikal na representasyon ng mga aso. Naway ang paglalakbay na ito ay nagpayaman sa iyong pag-unawa sa mga tapat na hayop na ito at sa kanilang simbolikong kahalagahan sa espiritualidad. Tulad ng mga aso na matapat na kasama ng tao sa buong kasaysayan, ipinapakita rin nila ang mga mahahalagang espiritual na birtud na dapat nating yakapin sa ating pananampalataya.